Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay ang kwento ng Amerikanong piloto na matapos bumbahin ang Tokyo bumagsak ang eroplano nila sa China at iniligtas ng babaeng balo na nakakita sa kanya na kinalaunan ay nauwi sa pag-iibigan sa kabila ng pinaghahanap siya ng Japanese Army. Ang pelikulang ito ay ipinalabas taong 2017 na pinamagatang In Harm's Way. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Noong pangalawang digmaang pandaigdig, ang US ay magsasagawa ng lihim na pag-atake sa Japan. Isa si Jack sa mga US pilot na maglulunsad ng pambobomba sa Tokyo mula sa himpapawid na kinailangan ng umalis agad kahit may kalayuan pa sa baybayin ng Japan bago pa sila matuklasan ng Coast Guard. Samantala sa isang tahimik na probinsya sa China, ang babaeng balo na nagngangalang Ying ay naninirahan sa gilid ng burol kasama ang anak na sinuno na hatid sundo niya sa paaralan at ang kinabubuhay nila doon ay ang paghahabi ng sutla. Narating na din ng mga eroplano ang Tokyo at magsisimula na sa misyong pagbomba, ngunit isang Japanese plane ang balak silang pigilan kung saan tinamaan ang gas ng kanilang eroplano. Pero sa kabila nito napabagsak nila ang eroplano ng kalaban at sinimulan na ang pagbomba sa Tokyo na may kinalaman sa teknolohiya at paggawa ng armas ng Japan. Matapos ang matagumpay nilang misyon didiretso ang mga ito sa Kusho Airfield sa China para mag-refuel ngunit kasalukuyang tumatagas ang langis ng kanilang eroplano. Samantala matapos ang paghahabi ni Ying ng mga sutla ibinebenta niya ito ng cash at saka sinundo ang anak sa paaralan. Sa daan din nakasalubong nila si Kai ang namamahala sa kanilang nayon na may itinatagong pagtingin sa kanya dahil wala naman itong asawa. Pag-uwi ng mag-ina mayroong lihim na basement ang kanilang bahay, doon itinatago ni Ying ang pinagbentahan na matagal na niyang iniipon para sa kinabukasan ng anak. Sa Kusho Airfield ng China inaasahan na ng mga sundalong Chinese ang paglapag ng mga Amerikano, pero mauubusan na ng gas ang eroplano ni Jack dahil sa patuloy na pagtagas ng langis sa tangke. Ngunit nang malapit na sila nakatanggap ng mensahe ang airfield na may hinalang pumasok na Japanese bomber sa baybayin, dahil masyado pang maaga para sa pagdating ng mga Amerikano pinatay nila ang mga ilaw ng runway na ipinagtataka ni Jack na biglang wala na silang makita, wala na silang magawa kundi isagawa ang plan B na pagtalon sa eroplano. Habang kumakain din ang mag-ina nakarinig ang mga ito ng eroplanong paparating, hinalanihing na Japanese plane ang mga ito kaya agaran niyang pinatay ang mga ilaw. Sa eroplano na una nang pinatalon ni Jack ang mga kasamahan habang nagpaiwan pa ito sa loob. Nang tuluyan ng namatay ang eroplano ay doon na rin ito tumalon. Nakarinig na lang ang mag-ina ng malakas na pagsabog nang bumagsak ang eroplano dahil may kalapitan lang ito sa bahay nila. Kinabukasan, habang naglalakad si Nuno sa bundok nakita niya ang lalaking walang malay na nakasabit sa puno. Agaran itong umuwi at sinabi sa ina ang nakita ngunit ayaw sanang maniwala ni Ying pero pinilit ito ng anak. Nang puntahan niya ito doon para alamin kung totoo laking gulat niya nang makita ang lalaki, pinuntahan niya rin si Kai para ipaalam ang nakita at humingi na rin ng tulong. Agaran nila itong pinuntahan para alamin dahil hindi pa masabi ni Ying kung isa itong Japanese kaya ibinaba ni Kai sa puno ang lalaki at sinuri. Napag-alaman nila base sa pera nito na isa itong Amerikano pero ipinagtataka ng dalawa kung paano siya napadpad sa lugar nila. Gusto naman itong tulungan ni Kai dahil itinuturing nilang kaibigan ang mga Amerikano bilang tumutulong sa kanila sa pakikipaglaban sa mga Japanese. Dinala nila ang lalaki sa kuwebang alam ni Ying para pansamantalang itago at nagbilin sa mag-ina na huwag sasabihin kahit kanino ang nakita. Kinabukasan, dumating ang hukbo ng Japanese Imperial Army sa nayon para hanapin ang US bomber na bumagsak. Ipinatawag nila ang mga lokal doon upang alamin ang kinaroroonan ng mga Amerikanong sakay. Ngunit wala ni isang makapagturo kaya si Kai ang pinag-initan ng kapitan bilang namumuno sa lugar. Gusto sanang umamin ni Ying pero pinigilan ito ni Kai dahilan ng pinatay siya ng opisyal ng Japanese Army. Pag-uwi ng mag-ina pinasok din ng mga sundalo ang kanilang bahay. Agarang tiningnan ni Ying kung naroon pa ang perang pinaghirapan niyang ipunin na mukha namang hindi nagalaw. Gusto rin sana ng anak niya na sabihin na sa mga Japanese ang kinaroroonan ng Amerikano, pero hindi ito pumayag dahil isinakripisyo ni Kai ang buhay niya para iligtas ito. Paglabas niya ng bahay nakita niyang gumagawa na ng kampo ang mga sundalo sa kanilang nayon, nakibalita siya sa pinagbebentahan niya ng sutla sa mga nangyari.
sinabi sa kanyang binomba pala ng mga Amerikano ang Japan at 4 na sakay ng eroplanong bumagsak na huli na ng mga Japanese pero kasalukuyan pang pinaghahanap ang piloto. Sa kuweba nagkamalay na si Jack ngunit hindi ito makalakad dahil sa mga sugat niya sa paa. Pinuntahan din ito ni Ying doon para bigyan sana ng makakain pero nang makita niyang may hawak na baril si Jack agaran itong tumakbo palayo, hinain na lang ni Jack ang iniwan niyang pagkain. Samantala nahanap ng mga Japanese ang ginamit ni Jack na parachute. Nang makita ni Ying na patungo ang mga sundalo sa kuweba agaran niyang pinuntahan si Jack upang itakas at itinago sa basement ng kanilang bahay. Pagdating ng mga sundalo sa kuweba may natagpuan ang mga itong isang bag. Sinuri din ni Ying ang kalagayan ni Jack na matinding nilalagnat dahil sa sugat at nag-alala siyang baka mamatay ito sa ilalim. Kinabukasan bumili siya ng gamot sa kakilala niya at ginamot ang sugat ng piloto. Sa mga oras na yun sa paaralan, dumating ang mga sundalong Japanese upang alamin kung sino ang nagmamay-ari ng nakita nilang bag. Pinasuri ng guro sa bata isa-isa upang makita nilang mabuti. Ngunit pagdating kay Nuno napansin ng kapitan na may alam ang bata pero itinatanggi ni Nuno kahit alam niyang sa ina ang bag. Nang pauwi na din ang mag-ina napansin ito ng kapitan dahil naghihinala siya sa bata, sinundan sila nito sa bahay at hinalughog ang buong paligid pero walang nakita ang kapitan na agaran ding umalis. Pagdating ng gabi pinalabas na ni Ying si Jack sa basement upang makahinga ng maayos. Habang nagluluto siya ng makakain nila sinusubukang makipagkaibigan ni Jack sa bata sa pagsipol ng sikat na karton sa Amerika. Matapos nilang kumain sinubukang alamin ni Jack ang kalagayan ng mga kasamahan sa pamamagitan ng pagguhit dahil hindi sila magkaintindihan sa wika, naintindihan naman ito ni Ying at isininyas na nahuli lahat sila ng mga sundalong Japanese. Kahit malalagay sa panganib ang buhay ng mag-ina wala nang magawa si Ying kundi tulungan si Jack. Pinagamit niya muna ang mga damit ng dating asawa para may pamalit ito. Kinabukasan ng paalis na ang mag-ina pinagtago ulit nila si Jack sa loob ng basement upang hindi makita kung may dumating. Hiniling din ni Jack na magdala ito ng makakatulong sa kanya sa pagpunta ng Chongqing kahit hindi sila magkaintindihan. Pagdaan ng mag-ina sa kampo nakita ulit ito ng kapitan at pinagmamasdan siya. Nagtuloy-tuloy lang si Ying at ibinenta ang mga nahabi niyang sutla kapalit ang karne bilang hapunan nila. Habang naiwan si Jack ng bahay lumabas ito ng basement sa kabila ng bilin sa kanyang magtago, naabutan na lang ito ni Ying na nasa bubungan kaya agaran niya itong pinapasok sa loob na nagagalit dahil maaari silang mapahamak mag-ina pag nakita ito ng mga Japanese. Pinagtago niya ulit ito sa basement pero ayaw nang bumalik doon ni Jack, naiyak na lang si Ying sa galit at hinayaan ito. Napagtanto din ni Jack ang pagkakamali niya na sa kabila ng lahat ng itinulong sa kanya maipapahamak niya ang mag-ina. Nang babalik na sana siya ng basement pinigilan na ito ni Ying at magtago na lang kapag may paparating. Kinalaunan binisita ni Ying ang biyenan niya para bigyan ng pera bilang siya ang nagsusuporta sa kanila. Natanong niya kung may nakakaalam sa pangkat ng guerrillas na lumalaban sa mga Japanese army. Nagtataka ang biyenan niyang babae sa mga tanong nito hanggang sa pinagbintangan na si Ying na may relasyon noon kay Kai sa kabila ng kabutihan niya sa kanila. Pagkatapos sinundo na niya ang anak at agarang umuwi. Si Jack ang nagbukas ng pintuan na ipinag-alala ng bata na hinayaan ito ng ina na maaari nilang ikapahamak. Habang naghahanda ng makakain si Ying nakita niya si Jack na hirap sa paglalakad, lumabas muna ito saglit para maghanap ng pwedeng gawing tungkod. Nang naiwan ang dalawa sa bahay, sinisipulan ulit ni Jack si Nuno para makipagkaibigan. Nang lumapit ang bata tinuruan niya ito sa pagsipol ng sikat na karton sa Amerika. Dumating na din si Ying na ginagawa ang tungkod habang pinapanood si Jack kasama ang anak na ngayon ay nagkakasundo na. Matapos niyang gawin ibinigay na niya ang tungkod na ikinatuwa ni Jack. Kinagabihan lumakas na naman ang ulan sa nayon kaya nilagyan ni Nuno ng sahod ang bubong na may butas. Habang kumakain sila sinusubukang magpasalamat ni Jack kahit hindi siya naiintindihan ni Ying. Nagtaka din ang bata na nawala na ang tulo sa bubong. Sinabi ng ina niya na inayos ito ni Jack nung nasa paaralan siya. Matapos nilang kumain nakita ni Ying si Jack, unti-unti na palang nahuhulog ang loob nito sa Amerikano, maging si Jack ay nakaramdam na din pala ng pagtingin sa kanya. Isang umaga habang naghahabi ito ng sutla at kasabay pinapanood si Jack, dumating ang kapitan ng Japanese Army kaya agaran niyang pinagtago si Jack sa ilalim bago hinarap ang Japanese na naghihinala sa galaw niya dahil matagal itong lumabas. Pero ang totoo may ibang sadya ang kapitan.
Hiniling nitong magbigay aliw ito sa kanya pero ayaw pumayag ni Ying sa gustong gawin ng kapitan ngunit sa pilitan siyang pinaghubad hanggang sa sinaktan na ito at pinagtangka ang pagsamantalahan. Nang makita ni Jack ang ginagawa ng Japanese pinatay niya ito upang iligtas si Ying at agarang lumabas para puntahan ito saka itinago nila ang katawan ng Japanese sa basement. Samantala sa paaralan, narinig ng guro ni Nuno ang pagpipito ng bata na itinuro sa kanya ng Amerikano. Agaran niya itong isinama sa pag-uwi upang kausapin ang ina pero ayaw sanang pumayag ng bata kaya sa pilitan na itong isinama ng guro. Pagdating sa bahay hinahanap ng guro kay Ying ang piloto, pilit pa sana itong itinatanggi ni Ying ngunit sa pilitan ng pumasok ang guro at hinanap sa loob ang piloto sa pagsasalita ng Ingles na maaari niya itong matulungan. Lumabas si Jack habang nakatutok ang hawak niyang baril sa guro at pinasarado ang pintuan. Sinabi ng guro na kabilang siya sa grupo ng guerrilla at matutulungan daw siya nitong makuhanan ng masasakyang bangka patungong Chongqing kung nasaan ang base militar ng Amerika. Nang marinig ito ni Jack na pagtanto niyang mapagkakatiwalaan niya ang guro ngunit inaalala niya ang sugat na makakapagpabagal sa paglalakbay nila, wag daw siyang mag-alala at tutulungan ito ng kasamahan. Nang aalis na sana ang guro ipinakita ni Jack ang kapitan ng Japanese Army na napatay niya. Nag-alala ito dahil mahaharap sila sa malaking problema pag nalaman ng mga sundalo na napatay ang kapitan nila kaya pinapasama na niya ang mag-ina sa pag-alis nila bukas ng umaga. Pag-alis ng guro na daanan niyang hinahanap na ng mga Japanese ang kanilang kapitan, agara na itong nagtungo sa paaralan at pinauwi na ang mga estudyante ng maaga. Nang gabing iyon naghanda na ng bangka ang guro kasama ang mga guerrilla, kasalukuyan namang hinahalughog ng mga sundalo ang mga kabahayan upang hanapin ang kanilang kapitan. Gusto rin sana ng anak ni Ying na magpaalam muna sa lolo't lola niya bago umalis. Bigla na lang silang nakarinig ng ingay sa labas kaya pinatingnan niya ito sa anak habang naiwan ang dalawa na hindi alam kung ano nang mangyayari sa kanila. Nang malamang paparating na ang mga Japanese Army agarang tumakas ang mga ito sa gubat, natagpuan na lang ng mga sundalo sa bahay ang walang buhay na katawan ng kanilang kapitan. Nakita na lang din nila Jack at Ying sa di kalayuan na sinunog ng mga Japanese Army ang kabahayan ng buong nayon kaya mabilis nang tumakas ang tatlo hanggang sa makasalubong nila ang guerrilla. Ngunit hinanap sila ng mga Japanese sa gubat, isa ding eroplano ang umatake sa kanila pero nagawa itong mapabagsak ni Jack gamit ang baril na ibinigay sa kanya ng guro. Nang makita ng mga Japanese ang pagbagsak ng eroplano pinakawalan na nila ang mga dalang aso upang habulin ang mga ito. Narinig ng guro ang paparating kaya nagpaiwan siyang mag-isa at pinigilan ang mga aso. Subalit habang patuloy sila sa pagtakas nakahabol na ang mga Japanese Army at nagpaputok sa grupo, pinauna ng pinatakas ng guerrilla sila Jack para pigilan ang mga ito ngunit napatay lahat ang grupo ng Japanese, ang guro na lang ang natitira kaya paglapit ng commander sinakripisyo na niya ang sarili upang mapatay din ito. Ngunit habang patungo na sila ng bangka isang sniper ang bumaril kay Ying at tinamaan ito sa dibdib, agaran itong pinuntahan ni Jack habang pinatay ng guerrilla ang Japanese sniper. Nasa bangka na din si Nuno na umiiyak nang makita ang ina, binawian na din kaagad ng buhay si Ying kaya wala nang nagawa si Jack kundi iwan ito upang makaligtas. Sa kabila ng lahat nakaligtas si Jack kasama ang bata sa tulong ng guerrilla at dinala sila sa Chongqing, sa pakikipaglaban ni Jack na dala niya ang bata sa Amerika. Gusto niya sanang ampunin ng bata subalit hindi pumayag ang general dahil may bagong misyong ibibigay sa kanya na siguradong hindi nito magagampanan ang pagiging ama, balak nilang ipaampon ang bata sa mag-asawang Chinese na nakatira sa Los Angeles. Gusto mang ipilit ni Jack ang pag-ampon sa bata ngunit kasalukuyan silang nasa digmaan ngayon at kailangan siya sa gyera, malungkot na lang na nagpaalam si Jack sa bata na mahihiwalay ito sa kanya. 5 taon ang lumipas sinulatan ni Jack si Nuno upang ipahayag ang nararamdaman niya sa ina nito na araw-araw niyang inaalala. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!